Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababay natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much! Mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin! Well, anyways, tuloy-tuloy po tayo sa tigbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DDS na mga saltik magkabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi baka-ayan ito sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa may session sa katagalan magkabayan, ang mga paninira, matotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama niyo ba rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Friday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well, syempre, as usual, i-checkmark natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At nagtungstahan ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 79 na mga comments. Nandiyan rin po si Sergio Calma. Meron siyang 73 na mga comments. Lerma Sondita. Meron siyang 65 na mga comments. Nandiyan rin po si Sonia Darnaila. Meron siyang 43 na mga comments. And Sandra Maranon. Meron siyang 29 lahat na mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At siyempre, pasalamatan natin ating mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At siyempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nagla-like, laging nasi-shares ng ating mga videos, at doon sa ating mga viewers na subscribe sa ating channel. Thank you so much. At syempre, hindi natin kakalimutan, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizen. Hello po, kumusta ang lahat? At syempre, i-greet natin ng happy birthday si Desiree Joyce. Siya ang anak ni Dida Valdez. Happy birthday! At syempre, happy birthday sa lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, 3 days na lang ho. 3 days to go before election mga kabayan. Again, so ipopost pa ho natin ito pong ating mga kandidato na iboboto this coming election mga kabayan. And also doon po sa mga DDS. Sa mga DDS kasi mga kabayan ko, ang dami ho nilang ipinapakalat ngayon ng mga fake news. Diba? Ang dami po mga nagsilabasan ngayon na pinipiki na daw, nagpaplano na daw kung paano dadayain yung election this coming Monday mga kabayan. Di ba ang daming naglabasan? Like for example, doon po sa tungkol doon sa sampul balot mga kabayan. Kasi nga somewhere in Davao, merong sampul balot na kumalat mga kabayan. Na yung sampul balot daw, merong nakalagay na 5,000 pesos. So according po doon sa nagsabi sa vlog mga kabayan na taga doon po sa Davao City na yung sample ballot na yun na daw ang gagamitin para i-insert doon sa machine mga kabayan or sa electoral machine. Which is yan po ay fake news na makalaking fake news sa mga kabayan. Bakit? Dito nga nakita ko doon sa nakita ko namin dito sa mga siyempre mga kapitbahay namin ng mga kabayan, meron po sila mga sinuportahan po, siyempre karapatan naman natin yan. Sila po ay pumunta doon sa partido na kung saan sila yung iboboto nila mga kabayan. So para hindi po makalimutan, lalo na sa mga kababayan natin po ng mga seniors, para po hindi makalimutan kung sino ang kanilang isi-shade, iboboto mga kabayan, nagkaroon sila doon ng parang yung tinuturuan ng mga kabayan, nakalimutan ng term basta tinuturuan nila kung paano isi-shade at saka kung sino ang kanilang iboboto mga kabayan.
Bakit ko nalaman? Kasi meron pumunta dito sa amin mga kabayan. Yun yung naglalaba sa amin dito. So tinanong ko kung saan sila pumunta. Ipinatawag pala sila. So tinuruan sila doon kung paano iboto at saka meron pong ibinigay sa kanila na sample balot mga kabayan. Nung tininan ko yung sample balot, hindi yon ang aktual na balota gagamitin ngayong Lunes mga kabayan. Hindi ho. Yun po ay fake news na yun na ang gagamitin para i-insert. Hindi, ibang-iba po yung balota mga kabayan. Ibang-iba rin po yung gagamitin this coming Monday na election. So huwag kayong maniwala doon sa mga pambubudol na mga DDS na dadayain na daw or nag-umpisa na daw sa pandadaya yung kampo ng Marcos admin mga kabayan. Yan ho ay fake news. Yan po ay malaking kabudulan. In-explain na ho yan ng taga-Comelec mga kabayan. And speaking of election, si PBBM siya po ay nanawagan po sa ating mga kababayan ng mga OFW na buboto mga kabayan. For more details, let's watch this. Muling hinikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang overseas Filipino workers na iparating ang kanilang boses ngayong darating na halalan kahit sila ay nasa ibang bansa. 16 na taon nang nagtatrabaho bilang domestic helper sa Hong Kong si Sisti. Pero kahit wala sa bansa tuwing sasapit ang hatol ng bayad, sinisigurado niya na makaboboto pa rin siya sa pamamagitan ng overseas voting. Katunayan, nakaboto na siya noong April 17. Sa una, medyo mahirap makapasok sa online voting. Mas gusto ko pa rin yung dati na doon sa bayanihan bumoto. Mas madali para sa mga OFW. Isa lamang si Sisti sa milyon-milyong mga OFW na naitataong wala sa Pilipinas tuwing botohan. Kaya mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang nangumbinsi sa kanila na bumoto ngayong midterm elections. Sa mensahe ng Pangulo, binigyang diin niya na nagpapatuloy ang overseas voting kaya marapat lamang na kunin na ang pagkakataong ito. Gate niya na ito ang panahong nagpapakita na nasa publiko ang kapangyarihan para sa mas magandang kinabukasan ng Pilipinas. Nakaboto na ba kayo? Tuloy-tuloy po ang overseas voting para sa halalan 2025. Ito po ang inyong pagkakataon na makilahok sa kinabukasan ng ating bayan. Hindi na rin anya kailangan pang mag-alala ng mga OFW dahil sa mas pinadaling proseso ng overseas voting. Ngayon, mas madali na ang pagboto. Kahit nasaan kayo sa mundo, hindi na kailangan pumila o bumiyahe. Sa pamamagitan ng online voting, may papahayag ninyo ang inyong boses na mabilis, ligtas at maayos. Binigyang diin ng punong ehekutibo na paraan ng pagboto para mas maiparating ng mga Pilipino ang kanilang boses kahit sila ay nasa ibang bansa. Gamitin natin ang karapatang ito. Piliin natin ang kandidatong may malasakit, kakayahan at may panindigan. Sa tamang pagpili, sama-sama natin bubuuin ang bagong Pilipinas. Opisyal na nagsimula ang overseas voting noong April 13. Tatagal ito hanggang alas 7 ng gabi sa Mayo 12, kasabay ng pagtatapos ng botohan sa Pilipinas. Okay, so sa ating mga kababayan po ng mga OFW, nakaboto na ba ang lahat? But don't worry, until Monday pa mga kababayan. Monday, 7 p.m. po yung last na voting. Okay? So, dahil makahabahan ko, ang dami na po ng message ko si Ivan, nagtanong sila kung sino yung aking iboboto. Humingi sila sa akin ng listahan makahabayan. Since mga 2 weeks ago pa yata yun, 2 weeks or 3 weeks ago, naghingi sila. Tsaka ang dami na pong nag-message sa akin. So kagabi makahabayan, naglabas na ho ako ng aking listahan. So doon ko pa ito pinuo sa ating Facebook account. So ito po ang aking listahan makahabayan para alam po ng lahat. Pero it doesn't mean na ito po yung iboboto ninyo makahabayan. Ito na po yung side sa akin. And I have my reasons kung bakit sila ang aking iboboto makahabayan. So unang-una, syempre, si Secretary Binhor Abalos. Number 1 yan makahabayan. Iboboto ko rin po si Abby Binay, si Ping Lacson, si Lito Lapid, si Pacquiao. Alam mo natin si Pacquiao na meron siyang hindi magandang sinabi noon sa pamilya Marcos makahabayan. Pero napatawad na ho siya ni PBBM. Napatawad na ho siya ng pamilya Marcos makahabayan. Diba? Alam ho natin yan lahat. Mga Marcos supporter, mga loyalista na merong sinabing hindi maganda itong si Pacquiao sa pamilya Marcos. Okay? And also, iboboto rin po natin si Tito Soto. Diyan po si Francis Tol Tolentino, iboboto natin. At syempre si Erwin Tolfo. So sila po yung sa slate ni PBBM.
hindi ko ibinoto lahat or ayaw ko iboboto lahat ang slate ni BBM. Kasi alam mo natin makabayan, siyempre nandyan po itong si Camille Villar, nandyan po itong si Amy Marcos, silang dalawa talagang ikis na talaga yan. Kasi nga sila po ay mga pasaway makabayan. So bakit hindi ko inilagay sa listahan itong si Pia Cayetano, ito pong si Bing Revilla, at saka siyempre makabayan ko, ito rin pong sila si Bam Aquino, bakit hindi ko nailagay dyan sa listahan? Kasi kung makikita mo natin, di ba, nandyan po si Kiko Pangilinan, nandyan po si Heidi Mendoza, si Espiritu. Pinili ko si Espiritu makabayan para meron tayong fiscalizer. Yung alam naman natin fiscalizer, siyempre dapat po meron pong opposition, meron pong, siyempre maging para magkaroon tayo dito ng check and balance makabayan. Dapat i-balance kasi natin. Kaya pinili ko sila si Kiko, sila si Heidi. And also, inilagay ko rin po itong si Mark Gamboa. Ito po ay kapalit nila ni Bong Revilla, nila ni Pia Cayetano, ni Camille Villar, and also ito kay Amy Marcos makabayan. Okay? So, bakit hindi ko ibinoto itong si Bong Revilla? Pati po si Pia Cayetano. Kasi alam mo natin, di ba, wala na po itong si Camille at saka itong si Amy. Silang dalawa makabayan, kasama rin po sila doon sa inendorso ng INC. At saka nandun rin po itong si Bam Aquino. Di ba, ipinakita ko na sa inyo yung listahan, yung screenshot, pinicturean ho ng sample ballot galing sa INC makabayan. Nandun po si Bam Aquino, nandun po itong si Bong Revilla, si Pia Cayetano, at saka yung dalawa, Camille at saka Amy Marcos. So bakit hindi ko sila iboboto? Or ayaw ko silang iboto makabayan? Kasi kapag sila ay mananalo, makakaroon sila dito ng utang na loob sa INC makabayan. At alam mo natin kung ano ang pakay ng INC, kung bakit sila pinili. Alam rin po natin kung ano ang pakay ng INC, kung bakit iboboto nila yung padapa laban makabayan para protektahan si Sara Duterte. So siyempre, no choice dito kapag sakaling mananalo po sila si Bong Revilla, si Pia Cayetano, si Camille, itong si Amy, no choice sila na dapat susunod sila sa gusto ng INC na huwag papabor na i-impeach itong si Sara Duterte. Make sense ba makabayan? Diba? Yan po rason ni Sir Ivan. And I hope na maintindihan ninyo kung bakit nakaganyan aking lista makabayan. Siyempre, para meron pong check and balance, dapat tulungan rin po natin yung pink clown makabayan. Kasi nga ulitin ko na po dito, inendorso ho ni Atty. Leila Robredo si Binhor Abalos makabayan. So, in return, nandyan po sila si Kiko Pangilinan, si Heidi Mendoza, si Lox Perito, at saka matagal ko na hong sinasabi dito na iboboto ko rin po si Mark Gamboa. Diba? Siya po ay vlogger makabayan. Siya po yung vlogger na nandyan po sa likod ng pangalan na Models of Manila. Okay? So anyways makabayan ko, pag-usapan natin yung plano na makilala ho natin ng mga vlogger makabayan. Kasi nga this coming May 10, bukas makabayan, bukas. Kasi nga diba bukas na po yung last sa pangangampanya. And also, last night, nakita ko na nandun pala sa Tacloban City ang Tingog Party List makabayan. Nagkaroon po ng Grand Rally. And also tonight makabayan, magkakaroon pa rin po ng Grand Rally doon sa Tacloban City. So ngayong gabi, nandun po pupunta po sa Mandaluyong, yung alyansa makabayan. Okay? So, merong plano. Makilala ho natin po ng mga vlogger. Ito po ay pangunahan ni Yayam Dizon. And also sa 31 million movement makabayan. Na kung saan makita ho natin na mag-vlog for 12 hours, for straight 12 hours, yung makilala ho natin po ng mga pro-admin vlogger makabayan. Yung mga sikat-sikat. Supposed to be, kasama ho si Sir Ivan dyan. Ako po yung una, supposed to be makabayan. Kaya lang, ako po ay nag-excuse doon po kay Sir Yayam kasi nga namatay yung pinsan ko makabayan the other day. Namatay kasi ang pinsan ko. So bukas siya ililibing. So hindi ko pwede na makasali po sa kanilang event kasi nga aatin ako sa libing ng aking pinsan makabayan. Okay? Supposed to be ang aking partner dyan. Ito pong si Ka-Coffee. Kasi mag-start po yung vlogging makabayan, yung event, yung streaming, 12 in the afternoon or 12 lunchtime makabayan. At yan po ay matapos, straight talaga yan. Straight yan, walang putol-putol, until 12 midnight makabayan. Ang ibig sabihin,
12 straight hours sila na mag-vlog. Pero syempre, hour by hour yung makabayan. So nandyan po, makikita ho natin si Ka-Coffee, nandyan po si Top 1, si Palerista, si Jake Magnus, nandyan po si... Nakalimutan ko ang pangalan niya, yung si Maestro Paul nga pala makabayan. Yung una, si Maestro Paul. Nandyan po si Chris Olo, kilala natin si Chris Olo, si Nyolo Tamsking, si Mima Alicia, nandyan po si Ballpoint Man, nandyan po si Dante Maravillas, si Mac Pablo, si Biyahe ni Koy, si Koy TV makabayan, si JDB, si Takero Miyamoto, si Admin Dres, at saka itong si Mami Ping. So wala dyan si Sir Aiba makabayan. Ang pumalit sa akin, ito pong si Maestro Paul. Okay? So don't forget, bukas ho, May 10, start 12 lunchtime, mag-start po yung BloodCon 2025 makabayan. Saka para ito ho kay Secretary Binhor Abalos kasi dapat ito siyang tutulungan makabayan. Di ba naglabas na po ng survey ang SWS kahapon na ito na po yung resulta makabayan. Si Binhor Abalos, siya po ay nandito sa top 13. Top 13 sa makabayan kasi nga nandyan po sa ano ngayon ang tawag dito yung parang nag-agawan po sa place ng top 13 si Willie Rebillame, si Manny Pacquiao at saka ito pong si Binhor Abalos makabayan. So sila po ngayon ang nag-agawan sa place ng 13 makabayan. So kaya nga tutulungan itong si Binhor Abalos na mga pro-admin vlogger para po siya mapupush natin makakapasok po sa top 12 makabayan. So according dito sa inilabas na survey ng SWS kahapon, si Secretary or si Congressman Erwin Tulfo, siya po ngayon ang nangunguna makabayan. Number 1 po, leading sa SWS survey, itong si Erwin Tulfo. At saka ang next sa kanya makabayan, ito pong si Bongo. So dito po yung listahan, babasahin na po natin. Nakapasok po siyempre yung mostly sa mga sa slate po ni PBBM nakapasok sila. Nandyan po si Lito Lapid at saka sa top 4 to 5. And also si Ben Tulfo makabayan nakapasok po sa 4 and 5. Nakapasok po si Ping Lacson, si Abi Binay, Bato de la Rosa, Camille Villar, Pia Cayetano, Bong Revilla, Aimee Marcos. So, yun ang makabayan, yun po nakapasok na mga aspirant senators. Okay? Again, si Binhor Abalos, tutulungan natin siya na i-endorse sa makabayan para makapasok po sa top 12. Okay? So anyways, forward tayo. Pag-usapan natin itong grupo ng mga 230 Youth Party List makabayan. Youth Party List. Na walang kwenta na party list, na wala namang ginawa dyan sa kongreso natin, nagpapalaki lang po ng kanilang puwet makabayan. Di ba pumunta kahapon ito pong si Ronald Cardema doon po sa House of the Representatives sa Kabayan para ibigay niya na ang kanilang i-final na impeachment complaint dito sa Pangulong si PBBM. Gusto nilang ma-impeach si PBBM makabayan kasi daw ang kanilang grounds according po doon kay Cardema dahil daw pumayag si PBBM na dalhin ang isang Pilipino doon sa Banyaga makabayan sa ibang lugar para lilitisin. Kasi according po kay Cardema, meron naman daw gumana naman daw ang justice system dito sa Pilipinas. So, galit na galit sila. Gusto lang impeach si PBBM dahil daw pumayag si PBBM na dalhin ng Interpol doon sa Dahig Makabayan. Kasi nga 'di ba nag-file po ng impeachment ito pong mag-asawang Cardema. Itong si Ronald Cardema at saka ang kanyang asawa na former congressman na si Marie Cardema Makabayan. So silang dalawa. Isipin nyo, ninong ng kanilang kasal itong si PBBM, gunggong talaga mga walang hiya makabayan. Alam naman natin kung saan naka-align itong mga Duterte makabayan. Tapos maisip natin, ano ba talaga saan ba talaga nakasanksyon itong Duterte Youth Party List makabayan? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin po maisip kung saan talaga sila nakasanksyon o ano ba ang nagawa ng Duterte Youth Party List makabayan. Diba? Wala naman talaga kasi nga ang function po ng Duterte Youth Party List, ang totoo yan makabayan, sila po ay fan base. Sila po ay fan base ng mga Duterte. Protector ng mga Duterte makabayan. Kaya nga hindi bagay na sila ay tatawagin po na Duterte Youth Party List. Dapat ang itatawag sa kanila, Duterte Protector Party List.
Di ba bagay na bagay talaga eh. At saka alam nyo nakakatawa dito, yung pong asawa ni Ronald Cardema makabayan, wala naman nagawa dyan. Wala hong nagawa yan sa time pa niya, siya po ay congresswoman makabayan. Kahit isa, wala ko siyang naipasa na batas. Meron siya ngayong na-file na impeachment complaint makabayan. Di ba nakakahiya talaga eh. At saka we are very sure hindi po matitrigger dito ang Marcos admin. Si BBM, sure na sure tayo, hindi ho yan magpo-prosper makabayan. Babaliwala ng ho yan. Diba nangangailangan sila ng 101 na mga kongresista dyan po sa House of the Representatives para papabor sa kanila yung impeachment makabayan para kay BBM. Kailangan nila ng 101 po na perma. Diba? Makakaabot kaya sila ng 101 makabayan. Loyal na loyal ho ni kay Speaker Martin Romualdez. Karamihan dyan, majority po sa mga congressman, loyal kay Speaker Martin Romualdez. So ngayon pa lang maisipon natin, mag-prosper ba yan o yan po ay ibabasura makabayan? So para karagdagan po sa ating balita, babakita ko sa inyo ang tungkol sa inihain nila na impeachment case makabayan. For more details, let's watch this. Dinala na sa Kamara ang kauna-unahang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Mula po yan sa mga kalyado ni dating Pangulong Duterte. Ang basihan po ng reklamo ang pagpayag ni PBBM na isuko ang dating Pangulo sa mga dayuhan sa International Criminal Court. Kaugnay po ng kaso niyang crime against humanity, gayong mayroon namang umiiral na justice system sa bansa. Pero sa kasulukuyan, hindi pa ho natatanggap ng tanggapan ng House Secretary General. Personal na nagtungo sa Office of the House Secretary General sina Duterte Youth Party List Representative Ronald Cardema kasama ang kanyang asawa na si Marie Cardema para sampahan ng impeachment complaint si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa reklamo ng mag-asawang Cardema, accountable si PBBM sa pagpayag na dalhin sa The Hague, Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte para usigin sa International Criminal Court o ICC sa kasong crime against humanity, samantalang umiiral pa ang criminal justice system sa bansa. Kaya ito ay betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution ng mga impeachable offenses. Batay sa Rules of Impeachment Proceedings ng House of Representatives sa Section 3, ang verified complaint laban sa isang impeachable official ay kailangang mayroong endorsement ng kahit isang House members at kailangang tanggapin ng Secretary General para may forward sa Office of the House Speaker para sa kaukulang aksyon. Sa ngayon ay hindi pa ito official na tinatanggap ng Office of the Secretary General dahil wala sa kanyang tanggapan si Secretary General Reginald Velasco. Dito sa impeachment complaint na ito, dito lang ang binibigay ng Constitution na pwede kang mag-file sa kahit anong alleged wrongdoing ng isang presidente. I am not filing against Bongbong dun sa violation na yun ng batas ng NYC. I am filing against him because napakaraming Pilipino ang naghahanap ng kasagutan kung bakit isang Pilipino ay sinurrender sa mga dayuhan. Ang pinapile natin ditong articles of impeachment is a culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Alex, kung ipipilit ni Party List Representative Ronald Cardema na ihain itong impeachment laban sa Pangulo, posibleng ito'y sa susunod na linggo na, sa araw ng Martes, maaaring dalhin muli dito sa Office of the Secretary General. Dahil bukas, ang House of Representatives ay walang pasok ang lahat ng mga tanggapan dito. At sa Lunes naman ay official holiday na dineklara ng Malacanang dahil nga sa gagawin o isasagawa na midterm election. Balik sa inyo, Alex. Okay, Vic, as we speak, hindi pa natatanggap kahit na sino mula sa opisina ni Secretary General Reginald Velasco. Ibig ba sabihin, kailangan si House Secretary General mismo tumanggap niyan? Yun yung sabi ng mga tao dito sa Office of the Secretary General. Tanging si Secretary General lamang, Reginald Velasco,
ang may karapatan daw na tumanggap dahil kailangan ito na i-verify pa kung ito ay nasa forma at substance yung impeachment complaint na isasampa laban sa Pangulo. Sa ngayon ay hindi ito opisyal na tinanggap, kaya kung makikita yung dokumento na ipinakita natin, walang receive copy o hindi natatakan ng anumang receive ng Office of the Secretary General. Hindi katulad doon sa mga nakaraan na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, nakitang-kita na mayroong official seal ang Office of the Secretary General. Katunayan na ito ay tinanggap ng Secretary General dito sa Kamara, Alex. At Vic, tinanong ba ninyo kay Congressman Cardema, bakit nataon pa na ngayon busy-busy ang lahat ng tao dyan sa Kamara? Ang sabi niya, Alex, ito daw yung pagkakataon na nakita nilang mag-asawa na ihain dahil nga binuo pa nila itong impeachment complaint. Pero nagdududa ang ilang mga kongresista na nagbigay ng reaksyon sa pamamagitan ng text messages na kine-question nila yung timing, which is 4 days before the election. At kung sakaling ito ay matanggap ng Secretary General Alex, June 2 pa sila babalik sa sesyon. At pagkatapos niyan, ay magkakaroon na ng adjournment Senate sa June 12 o June 13 at magsasara na officially ang 19th Congress. So ang punto nila dito, yung oras at panahon na kulang na Alex. Pero technicality, kapag yan ay tinanggap ng June 2 at mababasura, hypothetical lang to, para lang education lang sa ating mga tagapanood. Pag yan tinanggap sa June 2 or next week, natanggap yan at uusad yan sa opisina ni House Speaker, na siya pa rin po ang House Speaker sa June 2, ano ibig sabihin yan? Kapag yan ay binasura, 1 year, hindi pwede mag-file, no? Tama ba? Ito, Alex, ang sitwasyon ngayon dahil nasa huling linggo na ang sesyon ng 19th Congress. On the assumption na tinanggap ng Secretary General na i-forward sa House Committee on sa Office of Secretary General at na-i-refer sa Committee on Rules at naibigay sa Committee on Justice at nagkaroon ng first hearing, doon lang kasi matidetermine, Alex, na itong impeachment ay deemed initiated at saka iiral yung 1-year ban. Pero pag ito ay inabutan ng adjournment Senate automatic talagang maa-archive na ito, mabibilang na rin na hindi pa siya deemed initiated. Yun ang gray area dito, Alex. Kung ito ay i-refile ng 20th Congress, ano ang mangyayari? Dahil hindi siya na-i-refer sa Committee on Justice. Okay. At least, nakuha natin ang mga possible na mangyayari kapag ito ay may matanggap na natanggapan ng Secretary General at maging sa opisina ng House Speaker. Well, ang tanong ko lang ho sa impeachment, may 2 linggo na lang ho pagkabalik namin ng session. Hindi ko alam kung may saktong oras pa. Hindi ko rin nababasa yung impeachment. Pero kaduda-duda na ito po ay i-file 4 na araw bago ang eleksyon. Sana ho ang ating mga kababayan ay tignan, hindi po kandidato ang ating presidente at bakit kailangan gawin po ito sa kanya. Ang ibig sabihin, mga kababayan, yan lang po yung mababasura. Walang kwenta yan. Yung final po na impeachment complaint dito kay PBBM. Diba? Ang ginawa kasi dito ng Duterte Youth Party List, mga kababayan, tingnan nyo, no? Diba? Duterte Youth Party List. Pero bakit ang kanilang chairman, ang namahala dyan, mga kababayan, hindi naman youth? Diba? Yang si Cardi, mga 30 plus na ho yung makabayan. 35, 36 if I'm not mistaken. Youth pa ba ang ganyan po na edad makabayan? Kaya nga hindi bagay. Duterte Youth Party List. Mas bagay pa ho yan, Duterte
protector party list mga kabayan. Kung bakit, alam niyo ba kung bakit nagalit itong si Cardema dito kay PBBM? Kasi di ba siya po ay tinanggal, pinalitan mga kabayan na bilang chairman ng National Youth Commission. Di ba nalaban natin yan? Siya po ay tinanggal mga kabayan ni PBBM. Kaya siya po ay galit na galit. Rumisbak ang gonggong. So ngayon mga kabayan ko, pag-usapan natin ito si Cardema. Kasi kung maalala ho natin, di ba, ng time po na na-impeach itong si Sara Duterte at saka majority po ng mga congressman and congresswoman doon sa kongreso, pumirma laban dito kay Sara Duterte para siya i-impeach mga kabayan. Di ba maraming pumirma? If I'm not mistaken, 219 yata yun lahat. 215. Lahat po ng mga mababatas ang pumirma na impeach itong si Sara Duterte. Ang 93 mga kabayan, di ba? Meron pong 93 na hindi pumirma doon. So babalikan na po natin ito mga kabayan. Dito muna sa kanyang interview doon sa kay Karen Davila kung bakit, di ba meron siyang isiniwalat ng mga kabayan, sabi pa nga niya na kung bakit daw pumirma yung ganun kadami na mga mababatas dahil daw sa paparating na funds mga kabayan or budget. Kapag daw hindi pipirma itong mga mababatas, hindi daw ibibigay sa kanila ang budget mga kabayan. So ito po ang ating ebidensya. How come na there are 100 to 200 plus members of Congress na nag-sign sa impeachment ni Vice President Sara Duterte nang hindi man lang na-hearing si Sara Duterte? They don't know the details of the case. Sa proper mode nga ma'am, if you file it in the House Committee on Justice, kasi nandun yung mga abogadong kongresista, ipapatawag pa nila mismo yung respondent, yung kinakasuhan, di ba? Para ma-hear naman yung side niya. But wasn't she called already during the Quad Committee hearings? These 7 articles of impeachment, most of them are actually fruit coming from the Quad Committee hearings. How she used her confidential funds, how she used money that was when she was DepEd Secretary. Kumbaga, she attended those hearings until one day she just refused to attend and refused to explain her confidential funds. Kumbaga, yes, ma'am. This was all heard. A lot of the charges were heard. Yes, ma'am. But ang sinusunod ng mga members of Congress, syempre, di ba, rules-based daw tayo sa Congress. Ang inaantay natin dyan, ipatawag siya ng House Committee on Justice. Then, ma-hear ng House Committee on Justice yung both sides. Yung mga nagko-complain, pati yung respondent. Para ma-weigh in ng mga kongresista kung meron bang basis to impeachment na ito. Ang nakakagulat, nag-approve na lang yung 100 to 200 kahapon, last day of Congress, na ini-impeach nila yung Vice President Sara Duterte. Nang sa tingin ko, hindi naman nila alam talaga yung details. Kahit magtanungan tayo, magdebatihan tayo dito sa mga 200 plus na ito, baka yung mismong articles of impeachment hindi nila sa ulo o hindi nila alam, ma'am. So yun ang pinagtataka natin, bakit na railroad ng ganun kabilis? Kung ikaw ay kongresista, you are the representative of your district, of your province, you are representing the people of the Philippines. Siyempre gusto rin ng mga Pilipino, dahil ibinoto nila si Sara Duterte, 32 million, na ma-hear yung side ni Sara Duterte, di ba? What are you representing? If you railroad the process, binoto ng mga constituents mo si Sara Duterte as their vice president, di ba? All right. So clearly, the Duterte supporters believe that this was railroaded, and you feel that the confidential fund hearing that was conducted by the Committee on Good Government was not sufficient to impeach her. Yes, ma'am. Because in Congress, kahit nga isang kongresista na biglang magtuyo lang, pwede ka na mag-file immediately in the afternoon ng isang House resolution to investigate yung kaaway mo sa buhay. So if the matter is being heard by the Quadcom, it is not the proper forum. Okay. Ayon sa rules of impeachment proceedings, it is the House Committee on Justice. And nakalagay dyan, kung merong inaakusahan, ipapatawag mo para marinig rin yung side po niya. Oo. Tungkol sa impeachment, ma'am. Ano ang plano ngayon ng mga Duterte supporters? Now it's in the Senate already. There was already an INC rally. But ano ang plano po ng grupo ninyo and the other Duterte supporters in the lower house? Yes, ma'am. Sa amin sa Duterte Youth Party List,
kinolekta rin namin yung listahan ng 200 plus na kongresista kahapon. 215. Gusto namin i-publish yan. Okay. Kasama yung mga mukha nila at kung anong tinatakbuhan nila ngayong 2025. Gusto namin ipakita sa taong bayan na tanungin mismo nila itong mga kongresista nila if they represented their constituencies yesterday nung bumoto sa kanila. Kasi masabi ko sa inyo, 200 plus yan. Ang kaya ko lang i-cite yung mismong kongresista ko dito sa Calamba, Laguna. Alam nyo, I just found out yesterday that Vice President Sara Duterte got more votes than our mayor, than our vice mayor, than our congressman. So kung yung congressman namin, si Cha Hernandez, ay bumoto against kay Sara Duterte kahapon, sinong constituency yung nirepresent niya? Sara Duterte got more votes in Calamba City than her, than our mayor and than our but then vice mayor. But Chairman, but in getting more votes, that's not an absolute. At the end of the day, an impeachment process holds sitting officials accountable. In other words, just because you were voted and you were very popular, that was the Erap story too, right? And he was impeached for accusations of graft and corruption and eventually plunder as well. So ganun din yun. Yes, ma'am. But in other words, Congress those votes, just having a lot of votes is not an absolute guarantee that you are not accountable to the people. Yes, that's right, ma'am. Anybody who has been voted can be, pwede namang kasuhan kahit sino yan, di ba? Pero ang gusto natin sana, because lahat nga pinag-uusapan sa Sangguniang Barangay, lahat pinag-uusapan sa Sangguniang Panlalawigan at Bayan. Bakit itong pinakamataas na venue for debates and discussion ng Pilipinas, the House of Representatives, bakit hindi pinag-usapan yung kinakasuhan? Bakit hindi ipinatawag at na-hear man lang yung kinakasuhan? Ang akala namin, susundin tong published rules of procedure in impeachment proceedings na ipapatawag ang Vice President sa House Committee on Justice para ma-hear yung side niya. Okay. Ang kinakagulat mo dyan, Ma'am Karen, paano nangyari na merong 100 to 200 members of Congress on last day of session can decide outrightly that Sara Duterte should be what do you impeached think without happened? hearing her side? That's my last question, if you can answer quickly. Why do you think last session day before Congress adjourned, suddenly there are 215 congressmen who signed? Why? Because it is the adjournment of Congress in an election year. So, sinabi ko nga sa inyo, every adjournment day in Congress after a few months, pinapatawag talaga lahat sa Romualdez Hall para i-gather. Ano ba nangyayari doon? Ba't palagay mo bumoto sila? Ang balita ko, merong mga pondo na nakalagay for later release. Ibig sabihin, it is a conditional release of funds. So, if you have been promised millions or hundreds of millions of funds and you do not commit yesterday, baka hindi ma-release yan kasi for later release yan, FLR yan. Diba, ma'am? Ang masabi ko po sa inyo, totoo yung sinasabi ni Mayor Magalong na 777. Last year, we have been invited to the Bagong Pilipinas Servicio Fair. Okay. Ang sabi sa amin ng mga kapwa kongresista, if you attend, you will be given 777 or 21 million worth of funds in each attendance. Pero masabi namin dyan sa Duterte Youth Party List, we have not attended a single event kahit na ini-invite kami kasi nahihiya kami sa Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte na mamemera kami ng ganon. Okay. So, yung sinasabi ni Mayor Magalong, narinig ko sa kanya kasi, totoo yun. So, isa pang maliban sa 777 na yan, last day of session nga kahapon in an election year. So, ang balita rin dyan, kasi napagkikwentuhan naman ng mga kapwa kongresista, meron mga pinapangako kahapon na for later release. Okay. So, kailangan pag pumirma ka kahapon, panindigan mo yon kasi hindi rin i-release kahit na pirmahan mo. Ang masabi ko lang po, lastly, ang kakapal naman ng pagmumukha natin sa Kongreso. Okay, kung bakit ko ipinakita ulit itong interview ni Cardema dito kay Karen Davila Makahabayan para makita nating lahat kung ano ang function ng Duterte Youth Party List Makahabayan. O diba tama si Ivan, protector Makahabayan? Protector ng mga Duterte. Yun lang po ang trabaho
ng Duterte Youth Party List mga kababayan. Walang iba, walang kwenta ho yan. Tingnan nyo ang kanyang asawa na dating congressman mga kababayan, umupo ng 3 years dyan sa Kongreso, hindi man lang nakapasa or wala pong naipasa na batas kahit isa mga kababayan. Diba? Wala talagang magtatanong tayo, ano bang ginawa ng kanyang asawa for 3 years mga kababayan? Nagpapalaki lang po ng... Sakto ba yun? Nagpapalaki lang po ng P. Di nagpapalaki lang po ng poet mga kababayan. Walang ginawa, di ba? Kaya nga, napakasayang, no? Sayang ating tax na ibinayad dito sa Duterte Youth Party List, pati po sa kanyang asawa na dating congressman mga kababayan. Nagpapalaki lang po ng letter P. So ngayon, bakit ko rin po ipinakita ang kanyang interview mga kababayan? Kasi doon, di ba, binulgar niya mga kababayan. Well, actually, ang unang nagsabi niyan, yung pong si Tio Moreno mga kababayan. Sinakyan lang po yon ni Ronald Cardema na kung daw, bakit pumirma yung 215 na mga mababatas kasi daw, para bigyan sila or i-release sa kanila yung for later release na funds mga kababayan. Pondo. Ngayon, ang tanong natin dito sa mga DDS, matagal akong na-impeach si Sara Duterte. Matagal na rin po yang kanyang interview mga kababayan. Meron bang isang nagpiyaik? Meron bang isang nagreklamo na hindi narilisan ng budget mga kababayan? Dito sa mga mamabatas na hindi pumirma para i-impeach si Sara Duterte. Diba? Ulitin natin dito. Meron pong 93 lahat na mga mababatas sa Kongreso na hindi pumirma para i-impeach si Sara. 93 lahat mga kababayan. At kabilang ho dyan, itong si Pulong Duterte. Diba? Itong si Pulong Duterte, sa part po ng Mindanao, hindi pumirma. Itong si Almario, si Gonzaga, si Alvarez, Pantaleon Alvarez mga kababayan, si Duhali, si Pulong Duterte, si Garcia, si Ungab, yan po, si Bautista. And also, dito po sa Leyte mga kababayan, si Visayas area, ang hindi pumirma si Benetes, si Yolo, si Legarda, si Tan, si dalawang Tan mga kababayan, and also Richard Gomez, si Kari, si Delmar, and also si Garcia mga kababayan or Pablo Jan Garcia. I-point natin itong si Richard Gomez. May nakita ba tayo kahit isa na hindi siya naka-receive po ng pondo mga kababayan? Di ba hindi siya pumirma po para impeach si Sara Duterte? Hindi ba siya nirelisan ng pondo? Di ba? Ang ibig sabihin mga kababayan, puro ka-fake newsan ang mga sinasabi ng mga DDS. Ang kanilang pang-akusa na nakatanggap daw ng sangkaterbang pera, milyones, 100 millions mga kababayan, nakaloob daw yon sa duffel bags. Isipin nyo mga duffel bags mga kababayan, ang dami ho yan na pera, 100 millions ho, duffel bags daw nakalagay. Kasi daw para mabigyan ng budget, dapat silang pipirma mga kababayan. Hindi ba nabigyan ng budget itong si Richard Gomez? Di ba wala pong reklamo si Richard mga kababayan? Ibig sabihin, sinungaling itong si Ronald Cardema. Actually, hanay talaga yan sa mga DDS. Yan ang po ay lahi nila mga kababayan, mga sinungaling. O, di ba? Anyways, before tayo mag-jump po sa ating next topic mga kababayan, i-share na natin. At saka, pasalamatan nga pala natin. Ang nabigay sa atin ng super thanks sa ating last vlog mga kababayan. Nabigay sa atin ng super thanks si Ma'am Carclia. Thank you so much sa bigay sa atin ng $10. And thank you so much also kay Crisilda Apare na bigay sa atin ng $10 HK. Thank you so much. At syempre, i-greet natin ating mga suki. Nandyan po sila si Maricruz Hernandez from North Carolina, USA, Trixie Villa, Samway Vlog na nandyan sa Riyadh, hi to Rose Guevara, RN MSN from Los Angeles. I-shoutout natin si Lola Liz Filipina Life, Emel Concepcion, Edna Bunao. Nandiyan rin po si Ninita Tumelden from Florida. I-shoutout natin si Leonardo Manansala, Merna Fernandez, OFW Lens Channel. Nandiyan rin po si Mary Len Digma, Florifigo Mapak, Sir Jaime Garcia, and hi to Direk Erwina Argilies and Direk William Mayo. Okay. So mga kababayan ko, I am sure na narinig nyo na po yung reklamo doon sa Davao City, yung opisyal yata ng civil service mga kababayan if I'm not mistaken. Kasi nga, yung machine daw sa isinagawa nila na final testing mga kababayan, nagkaroon kasi ng overvoting. Tinestingan niya yung system mga kababayan.
So ngayon, ang kanyang pinili, ang kanyang gin-shade daw doon sa sample ballot, makahaba, or hindi po sample ballot, tarabong totoo na yon na baluta, makahabayan. So nag-testing sila. 13 lahat ng mga senators ang kanyang gin-shade, makahabayan. 13 lahat. Ang ibig sabihin, yan po ay overvoting. At saka hindi ho yan supposed to be tatanggapin ng machine, makahabayan. So according po sa taga-civil service, kasi siya po ay isa sa mga nag-test, makahabayan, tinanggap daw yung overvoting. Kasi nga diba, in-explain ho yan ng commissioner ng COMELEC na si Garcia, makahabayan, overvoting, hindi yan tatanggapin ng machine. Undervoting or yung kulang po, for example sa senators. So sa senators, makahabayan, dapat 12 lang ho lahat, 12 lang po lahat ang ating i-shade doon na mga pangalan. So kapag sobra na, overvoting, makahabayan. At kapag naman kulang yung senators, like for example, instead of 12, 10 lang ating gin-shade, makahabayan. Undervoting, tatanggapin yan ng machine, makahabayan. So ngayon, siya po ay dinibank. Yung pong nag-test doon sa Davao City, kasi yan po'y ginamit ngayon ng mga DDS na paninira, makahabayan. Yes, ginamit ho yan. Tingnan nyo po yung mga vlog ngayon ng mga DDS vlogger, ginamit nila yung reklamo sa Davao City tungkol doon sa machine, makahabayan. So yan po ay dinibank ni Commissioner Garcia. Kasi pala, makahabayan, ang kanyang pag-shade doon hindi tama. For more details, let's watch this. In another ballot, I overvoted Tresimo Binoto. According to their SOTEP dito, dapat hindi binabasa. Pero yung aking overvote, binasa. Sa final testing and sealing o FTS ng mga automated counting machine kahapon sa Davao City, isa sa mga bumoto ay si dating Civil Service Commission Commissioner Attorney Eileen Lizada. Sa simulation, nag-overvote siya o higit sa 12 senador ang kanyang ibinoto gamit ang iba't ibang marka at hugis tulad ng star at square. Ang ipinagtataka nito, binasa pa rin ng vote counting machine ang kanyang mga boto. Yung 1 to only 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 names I overvoted. Pero 13. So sabi ko, sino ngayon ang nag-decide na from 13 to 12, sino ang kasama sa 12 po? Pag mawala, parang ganyan ba? Kasi there's no choices na ang 12 po ay ito despite nag-overvote. Sit by 1, 2, 3 based on or random lang ba? I'm just concerned. I want to clarify. Sinagot naman ito ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Ipinakita ni Garcia ang eksaktong ginawang pagboto ni Lizada sa pamamagitan ng isang sample ballot. Sabi ng opisyal, lumalabas eksaktong 12 lang talaga ang naiboto ni Attorney Lizada. Makikita sa balotang ginamit ni Lizada na ang dalawa niyang binoto sa halip na nag-shade o itiman ang bilog na katabi ng pangalan ng kandidato ay naglagay lang ito ng square at hindi tinamaan ang mismong bilog kaya hindi anya ito binasa ng makina. Dagdag pa ng poll chief, ito ay maituturing lang na marking na bawal sapagkat hindi pwedeng sulatan ng kung ano-ano ang balota. Ito pong number 24, yan po ang contentious. Naglagay po ng square outside ng bilog. Yan po ba ay boto? Sagot, hindi po boto yan. Bakit hindi po boto? Kasi wala po ang pag-shade sa loob. Wala pong tumama sa loob. Pag pinag-isipan niyo po ito po ay marka to identify the ballot na bawal na bawal. Therefore, yung pong sinasabing 14 ang binoto, hindi po. 12 lang ang binoto sapagkat itong square, hindi po ito boto. Opo, hindi po ito binili. Ito po ay marka lang, hindi po ito boto. Payo pa ng opisyal sa mga botante, itiman ng maayos ang bilog bago ang pangalan ng kandidato at hanggat maaari, huwag gumamit ng iba't ibang hugis o marka para matiyak na babasahin ng makina ang mga iboboto. Pag boboboto tayo, dapat shading. Hindi linya, hindi drawing, hindi po square, shading ng bilog sa loob. Ang gusto nga po natin, dapat po kompleto ang pag-shade sa loob ng bilog na yan. Paalala pa ng komisyon, pwedeng mag-undervote dahil babasahin pa rin ng makina ang iboboto. Ngunit huwag lang mag-overvote o sobra sa bilang ang ilalagay ng kandidato sa balota sapagkat mababaliwala ito at hindi babasahin ng ACM. Kapag po undervote o ibig sabihin sa halip na 12 sa senador o doon sa ibang posisyon, ang binoto ay less than 12,
bibilangin ang balota, ang posisyon at walang effect sa kabuuan ng balota. Pagka po overvote, ang vote doon sa mismong posisyon, 13 sa halip na 12, ang mangyayari po, hindi bibilangin ang boto doon sa posisyon na yon. Okay, so paalala po sa ating mga kababayan, ayusin ho natin po ang pagboto mga kababayan. Ayusin natin ang pag-shade para hindi sayang ang ating boto mga kababayan. Okay? So anyways, shout naman natin. Nandyan po si Kazutoshi Suzuyama. Hi to Beth Hariolding, Felicidad Solitas, Phil Macabato, Edison Sotelo, Noel Narcida. Nandyan rin po si Michael Vinas. Shoutout natin si Nino Piramo from Ordanita City, Pangasinan. Nandyan rin po si Fabron Yula, Anes Aligredi, Nonoy Floren Hills from Madawi City of Cebu. Shoutout natin si Resty Raxa, Oldarico Angeles, Jovi Montero, Leticia D. Fernando, and hi to Lord D. from Australia. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang vlog ni Coach Jared. For more details, let's watch this. Tinanong ko yung isang businessman ng bigas. Sabi ko, kakayanin ba talaga ito? Or nagsinungaling siya? Ano kung sinasabi niya itong pangako na ito? Sabi sa akin ng businessman, nagsinungaling siya. Kasi imposible talaga ang 20 pesos na bigas. Pero pwede siya, hindi ko lang i-share sa inyo kasi ayoko tulungan. Tandaan po natin, ang paglilingkod sa bayan ay hindi isang laro. Ang gobyerno, ang bansa ay hindi isang malaking playground. You know? Huwag naman po sana maging asal bata ang Vice Presidente. Kaya ko yan, pero hindi ko i-share. Talaga? Talaga? Yung educational crisis nga natin, hindi mo na naayos Food crisis pa. Yabang lang niya yan. Manang-mana talaga siya sa tatay niya. Si Sara Duterte, umisyo na naman. Actually, alam nyo mga kababayan, ito ho ay tinanong kahapon. Kaya lang ho ito na bring up. Ano ba yung kanyang statement? Ito ho yung statement ni Sara Duterte. When you were running during the 2022 with PBBM under the Uniting Ticket, ma'am, paulit-ulit po niyo pinapangako yung 20 pesos sa bigas. Nandun po kayo. Pero what were your thoughts back then? Actually, hindi ko siya narinig. Nakita ko lang sa isang video na sumagot siya, sa isang interview ata na sumagot siya sa 20 pesos ang kilo ng bigas. Tinanong ko na lang yon after na ng election. Tinanong ko yung isang businessman ng bigas. Sabi ko, kakayanin ba talaga ito? Or nagsinungaling siya? Ano kung sinasabi niya itong pangako na ito? Sabi sa akin ng businessman, nagsinungaling siya. Kasi imposible talaga ang 20 pesos na bigas. Pero pwede siya, hindi ko lang i-share sa inyo kasi ayoko tulungan. Thank you. May biglang aso sa dulo. Tapos i-dog show si Sara, may biglang aso lalabas. Correction. Kahit balikan nyo lahat ng speech ni PBBM sa lahat ng mga rally na pinuntahan niya, never siyang nangako ng 20 pesos na bigas. Not once. Sino ho ang nagsabi ng 20 pesos na bigas? Actually, it's not PBBM. It is PFP. Partido Federal ng Pilipinas. Ang sinabi uno ng PFP, sa kanila daw usapan, kakwentuhan kay PBBM, isa ho sa mga gusto raw niyang ma-achieve o gusto niyang pangarap ay maibaba ang presyo ng bigas sa halagang 20 pesos. Oo, so kung sino man yung nag-i-interview dito, whoever you are, I challenge you. Balikan mo at panoorin mo lahat ng rally kung saan si PBBM ay nagsasalita. At kapag may nakita ka ng 20 pesos na bigas na paulit-ulit niyang sinasabi, ay, hats off to you. Ang galing mo mag-research. Maski ho sa interview, never ho niyang sinabi na siya ay nangangako. Ang lagi ho niyang sinasabi, that is the aspiration. Yon ang ating pangarap. Oo, we are aspiring for 20 pesos na bigas. Yun ang sinabi niya. Meron na naman tayo mga unsubstantiated kwento. Sino ho yung businessman na yan? At bakit isa lang ang kinausap mo? Bakit di mo kinausap yung mga farmers groups, di ba? Hindi ka naman nag-ikot-ikot para itanong kung
posible ba talaga to o hindi? Maniniwala ako kay Sara kung ang ginawa niya, mga kababayan, nag-ikot ho siya sa lahat ng rehiyon sa Pilipinas. Inikot niya. Nagpa-survey siya, tinanong niya, nagpa-town hall meeting siya sa mga iba't ibang mga negosyante ng bigas sa buong Pilipinas at tinatanong niya, posible ba talaga yun? At kapag unanimous ang sinasabi nila na hindi kaya, sinungaling si Bongbong Marcos, maniniwala ako. Pero let's play the devil's advocate. Kung sabihin na natin may kinausap talaga siya, naniwala ka sa kwento ng iisang negosyante lang? Sa dinami-dami ng negosyante ng bigas sa Pilipinas, yung kwento ng iisa lang ang pinaniwalaan mo? Or baka nakakausap mo lang siya sa utak mo? Baka split personality yan. No, diba? Psycho Sara nga eh. Baka habang nananaginip siya, meron siya nakausap na businessman sa panaginip. Baka ghost businessman yan. Kaya ko yan, pero hindi ko i-share. Talaga? Talaga? Alam nyo mga kababayan, hindi ako naniniwalang alam niya. Alam nyo kung bakit? Simple lang. Kaya hindi ako naniniwala dito kay Sara Duterte na alam niya kung paano pabababain ang presyo ng bigas. DepEd nga, hindi niya naayos eh. Kamusta yung performance mo sa DepEd? May na-accomplish ka ba maliban sa tree planting? Kamusta yung resulta nung survey recently ng PSA? 18 million daw na graduate sa ating educational system, sa ating mga public schools, ang hindi nakakaintindi ng kanilang mga binabasa. Yan, Duterte legacy. Bakit? Kasi mga kababayan, yung survey ho na yun, ang kinover ho niyang mga taon ay 2018 hanggang 2024. Kailan ba bumaba si Sara Duterte bilang secretary ng DepEd? Di ba 2024? June 2024? So ibig sabihin mga kababayan, sa panahon na hinawakan ng Duterte ang DepEd ay naging bobo ang mga estudyante. Tapos iyayabang niya na kaya niya pababain ang presyo ng bigas. Hindi ho. No joke. Yabang lang niya yan. Manang-mana talaga siya sa tatay niya. Anak ka talaga ng tatay mo. Yung educational crisis nga natin, hindi mo na naayos eh. Food crisis pa. Huwag kang galing-galingan. Isip bata ka lang. Bakit ito isip bata? Yun ho kasi ang sinabi ni Yusek Clero. Pakinggan natin. Ang ating Vice Presidente, lumalabas ang tunay na kulay ng Vice Presidente bilang isang public servant. Sa pag-amin niya, nandito po ang kanyang sinabi na imposible talaga ang 20 pesos na bigas pero pwede siya. Di ko lang i-share sa inyo kasi ayaw kong tulungan si PBBM. Yan po ang tugon ni Vice Presidente ng Vice President. Sa pag-amin niya pong ito, na hindi niya i-share kung ano man ang kanyang kaalaman kung mayroon man talagang kaalaman. Dahil nga sa ayaw niyang pagtulong sa ating Pangulo. Ito ay nagpapakita ng isang makasarili. Tandaan po natin, kung ano man po ang kaalaman na mayroon kayo para sa taong bayan, ito po dapat ay agad-agad na isinasagawa at hindi po dapat ito tina-timing. Hindi ba na po naiisip ng Vice Presidente ang kapakanan ng taong bayan, lalo na po yung iba ay nahihirapang bumili ng bigas kahit na nga po mababa ang presyo ng bigas. Tandaan po natin, ang paglilingkod sa bayan ay hindi isang laro. Ang gobyerno, ang bansa ay hindi isang malaking playground. Huwag naman po sana maging asal bata ang Vice Presidente. Asal bata. Yusek, alam nyo kung bakit siya asal bata? Psychotic nga, may topak nga ho, kaya asal bata. Nagre-regress. May developmental delays. Oo, masyadong isip bata si Sara Duterte. Nagyayabang siya, hindi naman niya alam pinagsasabi niya. Sabi niya, alam ko kung paano yan, pero hindi ko sasabihin kasi ayoko tulungan si BBM, so hindi ko sasabihin. Huwag na tayo maniwala dun sa mga katulad niya, di ba? Whatever, yaya. Isa siyang anay na isip bata. As in, wala ka talagang kwentang nilalang, no? Okay, so nag-show ako na ng Crumilis Makabayan. Local po na
chewable kasi nga medyo may ano yung acid ko mukhang acid yata mga kabayan. So anyways, shoutout natin, nandyan po si Monesmo Romeo, Evelyn Garcia, Irene Arroyo from Santa Cruz, Laguna. Shoutout natin si Tony De Los Reyes, Josephine Gallego, hi to Jess Tubtub from Calamba, Laguna. Nandyan po si Aponte Camote from Sorsogon City, Dieselen David, Angelita Holsinger, Amelia Gutierrez from Laguna. Nandiyan rin po si Luisito Niedo, Shirley Riesman. Nandiyan rin po si Sports Shinobi from South Korea. Hi to Simply Tokes Vlog. Shoutout natin si Dennis Fernandez from Pasig City. And hi to Ashen. Okay. So anyways mga kababayan ko, syempre hindi natin kakalimutan. Ipapakita natin dito sa mga DDS, sa mga anti-Marcos, ang progreso ng ating ekonomiya dito sa ating bansa mga kabayan. For more details, let's watch this. Pumalo sa 5.4% ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa unang bahagi ng 2025. Nangangahulugan ito ng mas maraming negosyo, trabaho at Pilipinong may sapat na kita. Lumago ang ekonomiya ng Pilipinas sa unang bahagi ng 2025. Mas maraming negosyo ang umunlad, mas maraming trabaho ang nabuksan, at mas maraming Pilipino ang nagkaroon ng sapat na kita. Ang 5.4% na paglago ng Gross Domestic Product o GDP ay nangangahulugang mas aktibong ekonomiya, mas maraming produkto at serbisyo, at mas malawak na oportunidad para sa lahat. Pumangalawa ang Pilipinas sa pinakamabilis lumago sa Asia, kapantay ng China, at mas mabilis kaysa Indonesia at Malaysia. Tumibay ang ekonomiya dahil sa sigla ng turismo, pagtaas ng consumer o domestic spending, at tuloy-tuloy na infrastruktura mula sa Build Better More program. Domestic demand remained a key pillar of growth, expanding by 6.7%, up from 5.4% in the previous quarter. Easing food inflation supported household final consumption, which grew by 5.3%. Para sa karaniwang Pilipino, ang ganitong paglago ay nangangahulugang mas maraming trabaho, mas maayos na serbisyo, at mas tiyak na kinabukasan. Ang lahat ng ito ay bunga ng matatag at maigat na pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na gumagabay sa ekonomiya tungo sa mas mabilis at makataong pag-unlad. Malaking tulong para sa bawat pamilyang Pilipino ang pagbaba ng presyo ng mga bilihin tulad ng bigas, na resulta ng mga programa ng pamahalaan. Nung dati po, na 5,000 po yung namin, yung budget. Ngayon po nakalis kasi po medyo bumaba na po yung mga bilihin, kagaya na lang po ng bigas. Opo, mas malaki talaga yung katitirang kaysa noon. Lalo siguro kung mayroon pa dyan mababa sa 36, dati kasi binibili ko 40. 45, yung pinakamababa no, nakabili nga ako 60. Ngayon, malaki talaga naititipid ko sa bigas lang. Sa tuloy-tuloy na pagtutok ng administrasyon sa ekonomiya at serbisyo, asahan ng mga Pilipino na mas marami pang mga mamamayan ang makikinabang sa pag-angat ng bansa. Ang gusto talaga namin is to really carve a niche, no, dito sa AI landscape, no. But of course, there's still a lot that we need to do, pero we think that we're not really starting from scratch, no? Kasi marami na rin naman tayo in terms of the manpower. We just need to upskill pa rin yung sa AI natin. Makabibili na rin ng tig 20 pesos kada kilong bigas ang overseas Filipino workers at kanilang pamilya. Sisimula na ng Department of Migrant Workers ang pagbibenta ng 20 pesos ng kada kilo ng bigas sa mga overseas Filipino worker at sa kanilang pamilya. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, ito ay isang paraan ng Marcos Jr. Administration sa pagkilala sa natatanging kontribusyon ng mga tinaguriang bayani sa makabagong panahon, ang ating magigiting na OFW. Nakipagtulungan ang Migrant Workers Department sa Department of Agriculture para maisakatuparan ito. Mabibili ito sa kadiwa ng Pangulo sa DMW Central Office sa Mandaluyong City. Bukod sa pagbibenta ng 20 pesos ng kada kilo ng bigas, nagkaroon din ng kolaborasyon ng DMW sa Agriculture Department sa paghahatid ng comprehensive support at technical assistance sa mga tinatawag na OFW agripreneurs. Ito ay bahagi ng Entrepreneurship Development Initiative ng ahensya sa ilalim yan ng National Reintegration Program.
Ipinunto rin ni Secretary Kakdak ang kahalagahan ng sektor ng agrikultura para sa mga OFW na nais magtayo ng sarili nilang negosyo. Malaking bagay din aniya ang pagtutulungan ng DMW at DA sa pagsusulong ng agribusiness sa pagkamita ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat OFW at ng kanilang pamilya. Samantala, ikinalugod naman ng Department of Migrant Workers ang pagkakaalis ng Pilipinas sa Financial Action Task Force Grey List. Makatutulong nila ito na mapababa ang remittances fees ng mga OFW at masiguro na ligtas ang anumang financial transactions sa pamamagitan ng whole of government approach. Tumaas ng 11.8% ang kabuuang pautang mula sa mga bangko nitong Marso 2025. Ayon yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Bagamat bumaba mula sa 12.2% noong Pebrero, nananatiling malakas ang lending activity, senyales na lumalakas na ekonomiya. Umabot naman sa 12.3% ang pautang sa mga residente o local entities, habang bumaba ng 5.6% ang sa non-residents o mga nakabase sa ibang bansa. Sumirit naman ng 23.6% ang consumer lending dahil sa credit o credit card, auto at salary loans. Tumaas din ng 6.1% ang domestic liquidity o M3 na umabot sa 18.2 trillion pesos. Mas maraming perang umiikot sa bangko, negosyo at mamamayan. Ayon sa BSP, mananatiling mababa ang presyo ng bilihin at balanse ang daloy ng pera para sa matatag na ekonomiya. Mas lalo pang bababa ang presyo ng NFA rice sa kadiwa ng Pangulo sa halagang 20 pesos kada kilo simula May 13. Naabutan naming namimili ang mag-asawang Gonzales sa kadiwa ng Pangulo sa San Jose del Monte, Bulacan. Bukod kasi sa mura, sariwa rin ng mga bilihin. Doon, fresh. Yung tanim doon ni nanay, kaya doon ako bumibili ng mga leafy. Sabi, may mura raw rito. Pupunta rin sila rito, kaya napasama ako. Suki rin si Aileen sa kadiwa ng Pangulo. Madalas naman po. Mura lang po kasi yung nila bigas. Tsaka nakatipid din kasi. Opo, walking distance lang din. Hindi ka nasasakay. Mas lalo pang bababa ang presyo ng NFA rice sa kadiwa ng Pangulo sa halagang 20 pesos simula May 13. Mayroong 32 kadiwa ng Pangulo site sa Luzon, partikular sa Metro Manila, Region 3, Calabarzon at Mimaropa. Kasabay nito ang rollout ng 20 pesos sa bigas sa Visayas. Ia-adapt ng Department of Agriculture and Distribution System ng Cebu para sa bigas. Itong ginagamit na app nito, may QR code ito. It's like an ID system na may QR code and namamonitor nito kung magkano or ilan na yung nabibili ng bawat beneficiary nitong ating binibigay ngayon. Like in our case, yung ating P20 sa Cebu, ganun din siya. So nagkaroon na po ng pagtingin, nagpunta na po doon ang representative ng DA Central Office or yung aming ICTS para tingnan po kung paano po ba ito ginagawa. At sa loob po ng 2 linggo ay magbibigay na po sila ng recommendation kay Secretary kung paano po ito mai-implement ng DA. Hanggang 30 kilo kada buwan maaaring bumili ng bigas sa kadiwa ng Pangulo site simula May 13. Prioridad ng mga nasa vulnerable sectors kabilang ang mga miyembro ng 4Ps, senior citizen, may kapansanan at solo parent. Ang patuloy na pagsusumikap ng DA para mas gawing abot kaya ang presyo ng produkto sa masa ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., isang epektibong hakbang para sa seguridad sa pagkain. Inaasahang malaki ang may tutulong sa maliliit na negosyo, mga tourism worker at turista ng mobile automated teller machine na hatid ng isang bangko sa pinakamalalayong tourist destination sa bansa. Dahil hindi na mahirapan ang mga turista magbayad ng cash. So may paraan na para makapag-withdraw kahit na malayo sa bangko. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Rasco, mas dadami pa ang oportunidad para kumita at tipid pa sa oras. Dahil hindi na kailangan bumiyahe ng malayo para pumunta sa bangko. Okay, so don't forget, bukas makahabayan, BlogCon 2025. Okay, so makita-kita po yung mga kilala nyo na mga vlogger, mga political vlogger na sumuporta po sa ating gobyerno at kay PBBM Makabayan. Okay? So anyways, kung nagustuhan ninyo ating mga topics ng araw Makabayan, please give a like naman po sa ating video. Malaking tulong ho yan. At kung hindi man kalibisan sa inyo, please i-share natin ating mga vlogs mga kababayan para malaman po ng mga kababayan natin na hindi mga well-informed at saka nabulag po ng kabilang kampo dahil po sa mga DDS fake news peddlers at para makita nila ang mga totoong mga balita makabayan. Okay? So please like and share. I-shoutout natin. Nandyan po si Eufemia Prospero Marcelino,
Hi to Ronelyn Lamsen, Birds Lumibaw, Merna Borromeo, Abraham Yanet, Elina Cao. Hi to Emelita Sumailo Kilay, Jan Ases. Hi to Alicia Leak, Tiki Reyes, Sonia Hasigawa. Nandiyan po si Meggie Boom, Samantha Joey, Eloisa Villanueva. Shoutout natin si Thomas Rodriguez, Madeline Dax, Shoot TV. Hi to JRN, Percy Shalana, Leticia Dison from San Diego, California, USA. Hi to Bong Yu, Eb Chu, Testa Maliwan, Elmer Pinaranda. Shoutout natin si Susana Castañares Dams, Albert Ocampo, Jeco Jerry Cabreros, Carlo Coscoluela. Hi to Jose Embornos, Felicitas Manibog, Vincent Anthony Amancio Fuentes. Kasama rin po natin si Ivy Alfonso, Alson Hamel, Bong Yu, Chrissy Yu Ticketing Airlines. Shoutout natin si Renz Dulens, Beck Yehenyo, or Iginyo, Hi to Bioli Benaventura, Annabel Hoson, at saka nandiyan rin po si Flor de Lisa Sueco. Shoutout daw sa kanyang asawa na nandyan sa Las Vegas, USA. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Mahal na Panginoong Hesus, salamat sa lahat ng iyong ginawa para sa amin. Ang iyong mahalagang dugo ay nagdala sa amin ng kaligtasan. Dalangin ko na alisin mo ang bawat negatibong salita na binitawan laban sa akin at sa aking pamilya. Ito man ay pasalitang pag-atake o hindi nakikitang pinsala. Naway matupad sa amin ang iyong perpektong plano. At huwag hayaang guluhin ng anumang masamang intensyon ang aming buhay. Mangyaring ipadala ang iyong mga anghel upang bantayan kami at panatilihing ligtas ang aming sambahayan. Ididalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana, manggagawad magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap, ang puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ikaw
puso ng masa, inaangat ating watak.